family, and I hope to see you soon. Congratulations! It's official. You're finally with AAA. Welcome to All Access to Artists. Gusto lang kitang i-congratulate for making this big decision, and I also just want to say that I'm happy for you and I'm excited to see what's ahead of you. Excited ako makita yung mga gagawin mo with AAA, mga projects na gagawin mo. And well, if it isn't too much to ask, sana magka-work po tayo in the future. At sa dalaga po, no, sana po mapagbigyan niyo po ako, kami po ni Chami na magkatrabaho po tayo sa isang proyekto. In the future, let's see. Pero for now, I really just want to congratulate you, and well, if there's anything that you need me for, alam mo naman that I'm just a call and a message away. And yun lang, congratulations, and I'm really excited to see what's in store for you. Welcome to AAA! Welcome to All Access to Artists. I am very delighted to find out that you are now part of the AAA family. So congratulations to you and welcome! Good job ka dyan, you made the right choice. It's a very good decision, hindi mo pagsisisihan yan. I look forward to getting to know you better. Congratulations again and good luck in this new chapter of yours, in this new highlight in your career. May God continue to bless the work of your hands, to bless your art, your craft, your passion, your hosting, your acting, even your health, of course, and your overall career. Congratulations again, Miles. See you around. Hi Miles, dito. Gusto na kita welcome dito sa AAA family. Sana magka-work tayo ulit soon. God bless and see you. Welcome to AAA family, Ate Miles Ocampo. We're so happy and excited to finally welcome you to our AAA family. Just wishing and praying for more success and blessings on your career. Yes, and we hope to work with you soon, Paul. We miss you. Miss you. Mwah. See you soon. Hi Ate Miles, welcome to AAA. Sobrang excited ako na maka-work ka. Isa ka sa mga artista na talagang hinahanahan ko pagdating sa pag-arte. Kaya hopefully, magkaroon tayo ng projects together. Congratulations and welcome to the family. I'm so happy for you and I'm so excited. Excited ako lalo sa new chapter mo na to at sa mga upcoming projects mo. Sobrang husay mong artista at host and I'm just so excited for what's to come for you. At sana makapag-work tayo soon. Congrats ulit! Mwah! Hey, Annabelle! Nice! Hooray! Charis, di ka na nagsabi niya ilipat ka, kalawa ka. Good luck and congratulations sa iyong bagong tahanan. Sa aming tahanan na AAA, All Access to Artists, I'm sure aalagaan niyo gaya ng pag-aalaga sa amin. Ayun lang, we're very happy na maging parte ka ng aming family. Ayun, chat-chat na lang tayo. Hindi ko alam sabihin ko sa video. Anyways, congratulations! Welcome! Palakpakan naman po natin, di ba, Miles? Ang saya, ramdam, at kitang-kita yung iyong mga ngiti talaga sa mga messages mula sa iyong mga bagong kapamilya, bagong mga kapatid mula sa AAA, sa All Access to Artists. And Miles, I'll give you the floor. Ano ang gusto mong sabihin? Ano ang nararamdaman mo ngayon? Iparamdam mo na sa lahat ng mga nandirito. Once again, Miles Ocampo! Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Una sa lahat, salamat po sa pagpunta dito. Hi, Tito June. Thanks for coming. Salamat po sa pagpunta nyo dahil alam ko naman na napakainit ng panahon, pero binigyan niyo po ako ng oras po ninyo. Maraming salamat po. Tsaka, feeling ko po artista ako. First time ko mag-contract sign. After ilang years, salamat po sa AAA. Sure na po ba kayo talaga, Dre? Salamat po sa pagpunta. Maraming salamat. And of course, again, palakpakan po natin at pasalamatan natin Ate Jackie Cara, Sir Jojo, of course, and Direk Mike. Ayan. Now, after ng ating ginanap na official signing of the contract ni Miles sa AAA, it's Jackie. Can I invite Miles lang in front? Tapos dito kaming dalawa magtanungan. Ay, hindi po ako nagaganyan. Naku, ito na yun, Miles. Ayan. Yan. Opo. Dito tayo, Miles, sa harap. Ayan po. Huwag ka mag-alala. Got you. Tito Boy. Hindi. May dalawa po ba na? Balik tayo ang gulo ko to eh. Yun din natin. Sorry. Sino mag-a-adjust? Bato-bato eh. Hindi ako. Sabi ako mag-a-adjust. Presscon mo to eh. Yung presscon ko sa Jollibee lang sa akin. Ano po ng ang gulo? Okay, ayan na.
Buti na lang bago. Charing. Alright, eto na. Welcome to the Q&A portion of Miles Ocampo as part of the AAA. Alam ko po, marami ang mga nakaharang na camera. Hindi ganon. Mali. Oo. Eto na, Miles. Ididire-diretso na natin. Marami na akong mga nakausap, marami na akong mga nakakwentuhan. And sabi ko nga, isa rin to sa tanong talaga na gusto kong marinig straight from your heart. Ang unang itatanong ko para sa'yo, what made you decide to be with All Access to Artists? Actually, para siyang mahirap na madali for me yung naging desisyon ko kasi sabi nga po nila Direct Mike, even before pa nila ako kunin bilang artist nila, halos lahat ng projects ko with TV5, it's with them. And the fact na pinagkatiwala nila sa akin yung Pajak Princess na binigay nila yung proyektong yun sa akin kahit di pa nila ako alaga, means so much to me kasi parang ang hirap ngayon sa dami ng artista para pagkatiwalaan ka nila, nabigyan ng ganong klaseng project. Malaking bagay yun for me bilang artista na yung mga nakahawak sa akin ay nagtitiwala rin sa akin. Alam mo, I heard a lot of good things kay Miles kasi marami tayong mga naging kaibigan from Padzak. Sila Miggy, sina Jillian, ayan, even si Direct Easy, yan, mga naging kaibigan natin. Ang ganda ng mga sinasabi nila na pag tinatanong, oh, kamusta working with Miles? Nabigyan ko kasi, Hindi ganon, oo. So yung mga ganong moments na pag naririnig mo na people are raving and telling everybody na ang sarap mong katrabaho, anong nafe-feel mo doon, Miles? Yun talaga, sinabi talaga nila sa akin. Siyempre masaya dahil, ewan ko, lumaki kasi ako na maswerte ako sa mga nakakatrabaho ko, na wini-welcome din ako, na pinaparamdam sa akin na hindi ako others, ganyan. So, kumbaga nung ginawa namin yung Pajak Princess, parang sa ganun ako lumaking sistema sa industriya. So, yun, parang mas magaan magtrabaho kapag lahat kayo okay, lahat kayo ay nagkakaintindihan. So, salamat naman po. Tama ba, Miles, na you being part of that series, Pajak Princess, it opens yung door para ikaw ay talaga namang mas makilala, mas i-welcome ni Direct Mike, ni Sir Joe, ni Ate Jackie sa AAA. Ito ba yung masasabi mo na talagang nakapagbigay ng new chapter for your career? Ay, oo naman. Dahil sabi ko nga ilang taon na po ako sa industriya. First time ko magkaroon ng ganong klaseng show, na daily show na pinagkatiwala sa akin. Kaya nung present po nila sa akin yung Pajak Princess na parang sobrang sure na nila. Ako po yung nagsabi talaga na, sure ba kayo Direk? Na parang bumunta ako doon ng hindi ko sigurado kung tatanggapin ko dahil syempre yung pressure, hindi ako sanay ng... As bida! Hindi po ako sanay ng gano'n. Pero with Direct Mike, Sir Jojo, Miss Jackie, at the time parang talagang pinafeel nila sa akin na yung project na yun ay for me at pinagkatiwala nila yun sa akin. So sino ako para tumanggi at hindi ibigay yung best ko kung mayroong mga taong tumaya para sa akin. At doon na nga nagsimula, sunod-sunod na. Now na nandito tayo sa bagong mong chapter sa career mo, ano yung nilook forward ni Miles sa kanyang new chapter dito sa kanyang karera? Madami, kasi medyo nagkaroon na rin ng delay itong pag-launch sa akin with AAA. Pero alam niyo po yung feeling na kahit nakita niyo po akong lumaki, literal. Literal lumaki. Hindi naman lumaki. Siyempre mula going bulilit, parang pinapanood ka na namin. Parang kahit medyo tumanda na po tayo dito, I feel like ang dami ko pang pwedeng i-offer. I feel so hungry at the same time na nervous and excited kasi being in a new management, parang from the top ka ulit noon. And that excites me also kasi new beginning, new opportunities, and new people around you na who will motivate you then. And yung, nandun yung may gigil ako ngayon to act talaga. Kaya sabi ko kala Direct Mike, Direct, gusto ko umarte talaga. So, yun po yung mga i-look forward ko ngayon. And what is in store for you? Ayan, ano ba yung pinirmahan? Ano ba yung mga napag-usapan na ano yung aabangan naming lahat, pati ng mga fans mo? Direct? Pwede na po Pero ba? hindi, for sure po yan, ay may mga plano si Direct. Na Direct, pero of course, bulaga pa rin dahil everyday din yun. So,
Pero grateful ako with Eat Bulaga kasi every time na magpapaalam ako na meron akong gustong gawing project or gusto ko umarte, pinapayagan nila ako. So, Very yun. flexible Yes. sa schedule. Yes, ang saya. Eto, may mga napag-usapan, di ba, sa mga interviews lagi. Ano ba yung mga bucket list ng mga artista? Ikaw, bucket list mo na artista sa local scene and international. Na-mention mo sa mga past interviews na ang makatrabaho ang isang megastar na si Miss Sharon Cuneta at iba't ibang mga bigating pangalan sa showbiz. Ano pa o sino pa ba yung mga gusto ni Miles Ocampo na makasama at makatrabaho? Alam mo po, going here, iniisip ko rin ano yung... Tatawa ka sa alam mo po. Alam mo po, iniisip ko na kung anong dream role ko kasi for sure you will ask that. Pero lagi ko nga sinasabi na tuwing nanonood ako ng pelikula, parang lagi akong may inggit na, ay shucks, gusto ko i-arte tong role na to, gusto kong gawin to. So parang I'm just willing to explore right now and gusto ko gumawa ng pelikula talaga. Yun yung gusto ko. And makakatrabaho, totoo po yun na naging maswerte ako na kapatid ako ni ganito, anak ako ni ganyan. So kahit pa paano medyo nabubuo po yung mga talagang mga stars natin na nakakatrabaho. Pero kung meron po akong isang gusto maka-work si Miss Judy Ann Santos. Of Di ba kami course, the nagkaka- queen of Philippine primetime soap opera, di ba? Ate Juday. Hindi pa kayo nagkaroon ng encounter ever? Like, kahit man lang yung... Di ba may mga ganon sa isang project? Kunyari, nagkatagpo lang, ganyan. Wala. Di Kahit pa. doon dati? Hindi pa po. Nagkikita lang kami because of Kuya Ryan Oo. sa Bulaga. Pero di pa kami nagkaka-wish to them. Because of that, na nakikita kayo, nagkaroon ka ba ng chance na Ate Juday? Hindi. Sana naman. Nahiya ako sa kanya. Hindi siya stars lang ako. Tahimik ako pag nandiyan si Judy. Oo, hindi mo kinakaya. Kaharap si Juday, okay. Miles, ang ganda na nangyayari sa'yo. Bulaga, Pajak Princess, nakatrabaho mo ang megastar, at nakuha mo rin ang iyong first ever acting award. Diba? Sa artista ba, kapag natatanggap na yung kunyari, nabigyan na sila ng recognition, ng acting award nila, dadagdag ba to ng more pressure sa inyo? At pag nakuha mo yun, parang nagkakaroon ka ba lalo ng fire and eagerness na I want something new, I want to do this, that, ganon? Yes, opo naman. Parang, yun nga po, sobrang unexpected nun. And just wanna share, nung time na ginagawa namin yung pelikulang yun, talagang ayaw siyang gawin dahil kakalabas ko lang po ng hospital, manas pa ako because of my meds and all. Sabi ko talaga, baka naman magmukha akong nanay ni Alden. Hindi na ako magmukhang partner. Pero, kakapit ka doon talaga sa mga taong kumukuha sa'yo at nagtitiwala sa'yo. Kasi di talaga may iwasan yung self-doubt talaga. Pero, isang tao lang na magtiwala sa'yo, parang nakakagain ulit ng confidence ko. So, yun. Ano ba yung question mo? Nasagot ko ba? Yes, di ba? Yung meron lang magtiwala sa'yo sa artista kahit nakatipid ng pressure, pero mailalaban, maitatawid mo talaga at magbigay yung best mo, di ba? Grabe no, hindi naiintindihan minsan ng maraming tao yung mga pressure like that na, syempre sa showbiz, di ba, kailangan always look good, kailangan talaga payat, ganun. Pero ikaw, isa ka dun sa mga never natakot na i-share yung journey mo talaga kung ano yung nangyari. Kasi di ba kung matatandaan, I believe marami sa atin dito ang kasama rin natin nung sa mga past na mga ganap natin. Nung nilaunch ka, nagulat at sumabog ang social media because of your looks. Tapos ngayon, another pasabog na naman, di ba? Totoo. Mas pag-usapan naman natin, brighter naman tayo and lighter side tayo every single day. Dami mong napapasaya sa Itbulaga. Nakikita natin ang comedic side of Miles Ocampo na napanood natin mula pagkabata bilang isa sa mahusay na child actress, di ba? Na magaling na artista. Pero sa Bulaga, na-showcase talaga yung comedic side mo doon. Very natural. Sa TikTok mo din, tumitrending ka din sa mga, ang term nila dyan, pakikipagbardagulan mo. Kwento, ganyan ba ang tunay na buhay ni Miles? Alam mo, dati pala biro na ako, pero lumala nung naging Bulaga. Kasi galing kang pulilit, di ba? Lumala talaga siya kasi parang dati, oo naman, joke naman ako once in a while, pero ngayon parang kahit anong gawin ko, meron ng kalokohan kasama. Pero, unexpected blessing for me ang Itbulaga. Yun yung, pag mga bata ka, ano pangarap mo sa buhay? Pangarap ko magka-billboard, pangarap ko magka-pelikula. Pero never ko naisip ever na pangarap
ko pong mag-host sa Itbulaga or any noontime show kasi I feel like it's so impossible to happen. And wala naman akong ganong opportunity to showcase my hosting skills before. So, malaking blessing siya talaga for me. And pinag-uusapan lang namin to nung nakaraan. Sabi ko, iba pala pag naging Dabber Cats ka. Kasi every time nakikita ako ng tao ngayon, parang since everyday nila ako nakikita, feeling nila close kami. So, feeling nila kung paano ako ipagbiruan sa TV. Ganon din sa kanila. So, parang wala, nasanay na lang din ako na sabi nga ni Direk Mike kanina parang automatic pag may kausap ako. Parang, yung pagiging jolly naman na ako. Nasobrahan lang. Tumodo. Oo. Na-unlock, di ba? Oo, tsaka yung joke, pag-joke ko sa Itbulaga, nag-start po kasi ako doon, guest host lang talaga ako. So for a week, syempre di ko alam kung ano gagawin ko, tapos sobrang pamilya na sila doon talaga. Pero doon ko napatunayan and na-appreciate na yung samahan nila, never, since my first day, never kong na-feel na merong seniority, never kong na-feel na, bago ka lang, dyan ka lang. Simula day one pa lang, sinabi nila sa akin na mag-joke ka lang. Kahit wali yan, kahit anong mangyari, sasaluhin ka namin. Kaya po naglakas ng loob ko. Kahit wali, joke ako ng joke. Pero merong nagtitrending, matagal naman na to, pero nakita doon na, di ba meron kayong naging isang player na parang pinupuri ka ng mga netizens? Kasi yung player na yun, yung parang may attack na nangyari dahil siguro nanalo siya ng money, pero nakita ng tao how caring ikaw, na tinatanong mo kung okay ka lang, pati ibang mga hosts and everything, kung feeling mo ba na bastos sila, ganyan. Ano yun? Wala. Dapat presence of mind talaga palagi kapag live show. Kasi syempre, kailangan mo mag-ingat sa bawat kilos mo, sa bawat sasabihin mo sa noontime show. Kasi maraming manonood. At that time, it was just me, bossing, tas si Raisa. Si Raisa yung kasama, so bagets, na kinabahan kami syempre dahil wala naman kaming kaalam-alam. Pero pag nandun ka kasi sa situation na yun, ang gusto mo lang ay maging okay lahat. So, just wanna make sure na walang natapakan or what. Pero, Maging sensitive. Yes, maging sensitive. Kahit dapat alert ka lang talaga. Pag nasa live, kahit anong pwedeng mangyari. So, you just have to be there and be present all the time. And you mentioned also na feeling ng mga nanonood sa'yo everyday, parang barkada ka nila. Dahil nga nakipagbiruan ka with sila bossing at lahat ng mga Dabber Cats, ganyan. Meron ka bang pwedeng i-share sa amin, sa mga nanonood ngayon, na na-experience mo na parang nagulat ka na parang, teka lang, wala ako sa work. Kasi may mga nakausap akong mga host na parang meron na, uy, ganito, patawanin mo naman kami, mag-joke ka naman. May mga ganun sila, na, teka, nag-grocery lang ako ha. Ay, may ganun ako. Pag sa akin na dadaan ko naman sa biro sila lang, naku, wala pa akong knock-knock today. Kasi nakatawa na sila doon. Yan lang, sabihin mo. Okay. Maiba naman tayo. Siyempre, no, mainit ang panahon. Meron ba nagpapainit sa puso ni Miles? Antaray, kamusta ang love life? Nagpapalit ng ulo yung tiso ko. Diba? Masaya ang aking puso. At alam niyo naman po yun kung sinong partner ko. And yes. I'm grateful kay Elijah sa lahat ng support niya sa akin. Even kanina papunta dito, grabe yung kaba ko, but having him, yung support niya, yung love niya for me means a lot to me. So, Sorry I will ask you this question kasi parang alam namin yan, we're very, very familiar with your love life, with si Elijah. Siyempre noon, kami ang mga tinatawag na mga talagang nakasubaybay, di ba, sa inyong mga buhay. May time, no, correct me if I'm wrong, parang may nakita ko na parang naglaylo ba? Tama ba yung term ko, naglaylo or lack of words, parang nag-split, nag-break, gano'n? Kailan to? Di ba parang may gano'n, tama? If you're not comfortable naman answering, it's fine. I just need to ask you this, na parang, di ba may gano'n, na parang nag-break, na wala, hindi nakikitang together, tapos nakita ulit na spotted kayo sa wedding ni Jose, mga gano'ng eksena. Toro, yung dito. Siyempre naman! Nag-research ka ha? Tito Jun, nakalis ka na, Tito Jun. Hindi, napatayo nga si Kaya Tito ka Jun. na, dito ka muna. Napatayo nga si Tito Jun dyan eh. Ayan. Upo ka lang, Tito Jun, parang awan. Hindi ba, sorry tinanong ko lang yun. Kasi Yes. Of course. Well, kaya hindi naman nawala yung love and respect namin for each other. That's why we're together again. And yes. Again? Love is sweeter the second time around. Wow. So yun, I'm grateful. I'm grateful na I have this partner na
since same din kami ng field, talagang tinutulungan niya ako, ginaguide niya ako. Minsan yung mga scripts ko, pinapabasa ko rin sa kanya kung worth it ba gawin. So, masaya. I'm grateful to have a partner like him na grabe yung suporta rin sa akin. At yung tiwala sa akin. Isa sa mga nakikita nating very close sa'yo sa Bulaga, si Maine. Diba? Isa si May na parang kagaya dyan, pag artista ka, everyday kang napapanood at nakikita. Ang hirap itago ng love life, parang kahit naman masaya kayo, marami yung mga may magsasabi, magkasalita, may advice ba siya sa'yo? Kasi bilang mas, kunyari, barkada, na pagdating sa love life na ganyan, kasi sila ni Arjo na pagtagumpayan nila talaga na bahala kayo, ano man ang sabihin ninyo, mahal namin ang isa't isa, basta kami nagkakaintindihan, go. May mga ganun ba siyang? Oo naman si Ate Maine talagang mabilis kausap or kahit hindi lang sa love life, kahit sa anong bagay. Madali siyang makausap at madali siyang magpayo. Basta naman, alam niya, lagi naman sinasabi, malaki ka na, kaya mo na yan. Alam mo na mga ginagawa mo sa buhay. And I appreciate yung mga kasama ko, yung mga tao sa paligid ko. Now. Magsi-celebrate ka ng birthday mo next week. Oh, advance happy birthday kay Miles. Miles, ang ganda ng kwentuhan, ang ganda ng pag-welcome sa'yo, ang ganda ng mga nakaka-excite na dapat abangan sa'yo. Dahil mag-birthday ka naman next week, kung meron kang wish, meron kang mga gustong pasalamatan, may mga gusto kang bigyan ng papugay or something, ganyan, bago ang iyong birthday, kung meron man, sino ito at anong mga gusto mong sabihin, sino gusto mong pasalamatan, kung ano yung mga naging part nila sa career mo, where you are now. Of course, first of all, I'm grateful for my previous management with Crown Artist Management because of the opportunity they gave me. And syempre, maraming salamat po sa aking bagong pamilya with AAA. Sabi ko nga, medyo tumatanda na rin po ako, 28 years old na po ako sa May 1, Labor Day. And nakaka-excite na yung feeling ko po signing today, nakaka-excite na nakakakaba kasi parang ano ulit to sa akin, make it or break it ulit sa akin yung beginning. Yes, Tito Jun? Ha? Oo, sure na sure. Tanong ko nga siya, sabi kong tatanong ka, okay na ako. Oh, love ko ni Tito Jun, di ba Tito Jun? Thank you so much. Alam ko naman yun. Pero ayun, kung meron man ako pagpapasalamatan ngayon, yan na yung AAA. Miss Jackie, Sir Jojo, Direk Mike, dahil ang hirap sa dami kong artista ngayon, sa daming alam mong pwede kang palitan anytime, alam mong merong mas may mga magagaling sa'yo. Andito sila, ang bagong pamilya ko na tumaya at nagtiwala sa akin sa kung anong kaya kong gawin. So, pangako ko naman po na maging good girl po ako at pagbubutihan ko po ang aking trabaho. Salamat po. Palakpakan naman natin. Alam mo, hindi man diretso kung itinanong or ng mga kasama natin dito because of course, lahat tayo dito gusto natin na itong pag-welcome sa'yo sa AAA ay talagang maging memorable. Like you mentioned, di ba, parang nakaka-artista. First time mo na magkaroon ng contract signing in front of our friends from the press. Pero nung sinabi mo yung pagpapasalamat at minention mo yung former management mo, kudos to you. Palakpakan naman natin ang first semester natin na kaibigan. And of course, we'll focus now with Miles kasama ang All Access to Artists. Miles, I'm done with my questions. Now, I will open the floor para magsayawan. Hindi siya, hindi magsayawan. Ano mo, hindi magsayawan. Mali! Oo, I will open the floor para naman sa lahat ng mga may gusto rin itanong sa'yo. Wala Okay? daw silang itatanong. Actually, nagtatanong na ako kanina habang sumasagot ka. Lahat sila parang okay na ako. Pero okay na ba ang lahat? Or meron pang gusto talagang humabol ng katanungan? Meron pa. Sino? Si Tito Jun. Tito Jun! Tito Jun, ibagsak mo na to. Okay, go. Kumawa, ito na eh. Ito nasa harap ko na, oh. Alam ko yan. Alam kong mahal na mahal mo ako. Pwede pasis-pas. Tama, oh. Yun lang. Kami na ba, direct mic, oh. Diyos ko, you're my friends. Oh. Paano? Tito Jun, pwede ba tayo maging friends din? Pwede ba tayo maging friends din? I'll try. Oh. I'll try. Thanks for the opportunity. Okay, Mads, so anong senaryo, anong gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon? Now that you're with the good hands, Metro Bank, di ba? Hindi. Tito Jun, all access. All access ba? Oo. Bangko yun. Hindi, yeah, yun, di ba?
ba? From another management na, siyempre, hindi namin alam kung anong ano nyo, di ba? At si Rose, maraming alam. Di ba, sabi niya sa akin kahapon, marami yan, may away yan sila. Wala! Ay, teka lang. Tito Jun talaga yung mga fake news niyo. Tito Jun, tikman muna natin ang mga handa. Tito Jun, hindi ko ka manisaw. Masarap isaw-saw mo sa suka. Hindi. Ay, diba, after, from one management to another, what made you decide to change management? Growth po, Tito Jun. And sabi ko nga malaking bagay for me yung nagpo-produce din ng AAA. At wala pa ako sa kanila, wala pa po ako sa pamilya at poder nila. Ay tinayaan na nila ako ng napakalaking project. So, malaking bagay po yun sa akin, Tito Jun. Pinahirapan ka ba sa kabila? Teleserye. Hindi, yun lang. Siyempre, ano ba, yung magaling ka ng drama, alam namin yun. Bakit? Coming from you, Tito Jun, Oo, diba? You're very good. Na-miss ko to si Tito Jun. Hindi, bakit komportable ka ba sa pagiging talagang todong komedyante na yung more known na sa comedian? Actually po, Tito Jun, kaya ako gustong umarte ulit. Nami-miss ko na umarte talaga. Kasi parang for me, ever since bagets ako, parang mas enjoy ako sa drama. Pero enjoy ako sa Bulaga. Masaya ang buhay ko doon. So para balance lang. Para drama naman. Marunong ka ba umiyak? Tatry ko po. Buti naman. At least you try. Tito Jun, may acting award na si Mal. Ewan na ba? Yes. Hindi ko alam yun. Best supporting actress. I wasn't informed. Selfie ako, Tito Jun. But Tito Jun, di ba, you weren't born yesterday. Ba't di man nang kunin na si Elijah para magsama na kayo ng isang others? At saka siya talaga, hindi si Ate Jackie. Hindi na si Miss Jackie, oh. Oo. Hindi ba, so, how are you? Are you okay? Well, health-wise? Health-wise. Diba, siyempre, nagulat-lat sa, sa status ng health mo. Ngayon, today, how are you now? Okay naman po. Ang case ko po kasi yung maintenance ko. Maintenance meds for life siya. Tapos every 3 to 4 months, nagpapalit ako ng dosage kasi sinecheck yung TSH ko and all. Kaya po every 3 to 4 months, nagpapalit din po yung weight ko. Tataba ako, papayan. So talagang mahirap po siya. Tapos yearly, mayroon akong body scan. Pero ngayon po, cancer-free naman. So safe na safe. Good, diba? Very good. Wow. Okay, you're very good. Thank you. Thank you, Tito Jun. Thank you, Tito Jun. Nakakamiss ang Tito Jun. Ayan. Next question natin. Ayan, o diba? Nalagpasan ang mga katanungan ni Tito Junardo at ngayon. Si Sir Peter naman. Makakahinga na ako. You. Lord. Special shoutout mo pa naman si Tito Jun, diba? Sir Peter. Hello, Miles. Hello. Good afternoon. Talagang nagbibigay ka ng aliw at saya. Nafe-feel mo ba yung na sarili mo na you are multi-talented star? Grabe na ba? Hindi kasi talaga, from drama, comedy, singing, grabe ka, sayaw, lahat nasa yun na. Nafe-feel mo ba yun? Hindi naman po, kasi syempre marami pong, kumbaga, kailangan i-improve. Pero lagi ko naman sinasabi na, before kasi hindi ako nabibigyan ng chance to showcase myself, my talent. Kaya po, every time nabibigyan ako ng opportunity sumayaw, kumanta, mag-host, talagang 101% po yung binibigay ko kasi di ko alam kung may susunod pa bang magbibigay ng chance sa akin na gano'n. So, naniniwala lang ako doon na gagawin ko lang po. Parang pag sinabi ko kanta ka o kanta, tatalonin ko lang po. Parang yun. Ano yung feeling na kasama mo na si Marian Rivera, si May Mendoza, di ba? Mga bonggacious. Sure na po ba kayo, Direk? Sure na sure, si Direk Mike at si Ma'am Jackie. Siyempre po. Sir Jojo, Siyempre di po, ba? nakaka-excite at nakakatuwa na sila Miss Marian, si Ate Min, si Miss Carla, yung kumbaga mga reyna ng AAA at tinayaan po nila akong maging parte ng kanilang pamilya. So, salamat po. Congratulations. And isa ka sa maswerteng nakasama si Ate Guy sa pelikula. Ano mo? Yung naging working relationship ni Ate Guy. Opo. Sabi ko nga po, napaka-swerte ko kasi... Padre din pamilya. Yes, Padre de Pamilya with Kuya Coco.
and directed by Direk Adolf Alex. Nakaka-starstruck po kasi syempre ang mga lola ko, Noranian at Vilmanian sila. So talagang lagi ako pagkaalam nilang may work ako noon with Miss Nora. Talagang na-excite sila for me na na-starstruck din. Ako hanggang ngayon nasa starstruck pa rin ako sa mga artista hanggang ngayon. May hiya pa rin ako nararamdaman sa kanila. Pero with Miss Nora natatandaan ko noon yung grabe lang siya makikipag-chikahan sa sayo. Pero pagdating ng 5, 4, 3, 2 action, kita mo parang nakaka-start. Minsan parang napapansin ko sa sarili ko, nanonood na lang ako kasi yung mga artista po tulad ni Miss Nora, talagang napakalakas ng presence, di ba po? Mata. Yes. Tsaka parang nakakatakot po na hindi mo galingan kung sila yung mga kasama mo. Kaya I'm so grateful and blessed na I was given the opportunity to work with her. Again, congratulations. And tama si Kuya Junardo, you're in good hands with All Access to Artist Family. Yes. Thank you, DJ Jaiho. Salamat po, Sir Peter. Next question. Ako magagaling naman kay Ate Rose Garcia. Ayan. Ate Rose. Sabi kasi text ko na lang. Ayan na. Kaya wala akong sinabing kagalit kasi si JM. Malis na. Grabe. Hindi siya pa si JM. Pinota ko, pero sabi ko, mukhang may something talaga. Pero hindi lang magpo-focus doon dahil nasabihan na ako. Tama! Kaya na lang ako. Wait ko. Text mo. Hindi, Miles. Miles, grabe, 28 ka na pa lang. O, yun na. Parang 28 ka na, pero parang going back, 8 years old ka or 18. Parang ganyan ka na dati pa, parang you don't acknowledge yourself na mahusay ka naman talagang actress. Kaya ka favorite actress ka ni Junardo. So, tapos dahil ng ganyan, parang ang feeling mo sa sarili mo, parang sure na po ba kayo sa akin? Okay po ba ako? Bakit ganon lagi? Parang ever since ganyan ka na, hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Wala ka bang confidence sa sarili mo? Actually, ate, meron naman. Pag nandyan na. Kumbaga, pag nandyan na yung moment, wala akong choice kundi italon at kumbaga, ibigay yung 101% ko. Pero, ganun kasi ako lumaki, Ate Rose. Lumaki kasi ako na sa industriya, irreplaceable ka talaga. Kahit may no-offer ng project sa'yo hanggat hindi pa siya umeere, hindi ka pa sigurado, hanggat hindi pa umeere, pwede pang mapunta sa iba. So, lumaki ako na yung mindset ko na dito sa industry, you always have to prove yourself na para tumagal ka. Siyempre, hindi lang dapat sa trabaho ka magaling, pero dapat marunong ka rin makisama sa mga tao sa paligid mo. Kasi at the end of the day, minsan kahit ano yung ugali mo, kahit minsan hindi ka 101% pag-perform, pero alam nila na marunong kang makisama, yun at yun ang pipiliin nila. Dahil sino ba naman ang gusto ng stress sa trabaho natin, di ba po? Pero yun lang, Ate Rose, pinalaki ako rin ng magulang ko na kailangan stay grounded ka kasi at the end of the day, pwede namang mawala sa'yo agad-agad, pwede ka mapalitan. So, hanggat may mga tao sa harap mo na nagtitiwala, nabibigyan ng chance, talagang binibigay ko po lahat. Okay. Ang mga kabats mo talaga, sina Catherine, sina Julia, tama ba? Sino pa? Sina Charlene, yung mag-aasawa na ng Korean, pangalan mo? Cristel. Oo, yung mga yun. Sorry, nakalimutan ko lang. Okay. So, seeing them and seeing yourself, how grateful ka sa career mo ngayon? Sobra, ate. Sobrang grateful ako. Sabi ko nga nun, di ba, dumating doon sa point na nung bata-bata ako na naiinip na ako. Parang ba't ang tagal? Bakit? I feel like hanggang dito na lang ba ako? Tapos dumating dun sa point na habang tumatagal ka sa industry, dun ko talaga napatunayan na hindi naman pala importante na ikaw yung pinakasikat. Kumbaga, that's why I'm here kasi dun ako sa longevity, dun ako sa hindi mo kailangan mag-lead all the time. As long as maganda yung role at na-deliver mo ng maayos, meron at merong kukuha sa'yo. So, yun. Di ba nag-aral ka ng scriptwriting. Yes, kay Sir Ricky. Kaya nga, kausapin ko po si Direk Tapos na yun? Tapos na po. So, anong plano mo ngayon? Actually, ate, tuwing nakikita ko ni Sir Ricky, nape-pressure ko kasi di ko nga binabalikan. Pero isa yun sa mga gusto kong gawin this year kasi gusto kong kapag sulat, malay mo ng sarili ko pong pelikula.
ni Direk Mike, kung papayagan ako. Pero yun, kumbaga nandito po ako sa stage ngayon na I really wanna explore, I really wanna collaborate with different people, and parang sobrang gutom ko mag-acting ate talaga. So, Alam ng AAA yan na gusto mo magsulat, eventually gusto mo maging scriptwriter, bilang nagpo-produce ng mga movies, ng mga series ng, di ba, I mean, hindi AAA, yung APT, oo. Kasama yon sa kontrata. Yes, we can do it. Okay, yun na. Ayun, Miles, at 28, yung mga ibang kasabayan mo nga, di ba, yan, may mag-aasawa na, merong nababalitang may anak na, may mga ganun na. Ikaw ba, kayo ba ni Elijah, na pag-uusapan niyo na rin yung settle down? napag-uusapan naman, ate, dahil parang sabi ko nga, hindi naman kami magbabalikan ulit kung hindi namin nakikita yung isa't isa. Kung hindi namin pinipilit minamahal yung isa't isa. So, of course, yes, pero pareho kami na marami pang gustong gawin, marami pa kaming gustong patunayan sa industry. So, alam namin na we'll get there. Pero right now, ni-enjoy lang namin ang isa't isa at trabaho na. Ilang years na kayo? 4 years. 4. Naniniwala ka ba dun sa long-term relationship? Kasi minsan, di ba, kahaba-haba, hindi sa simbahan na uuwi ang posisyon. Sa iba. Yun. Charot lang. Ano ulit yung tanong mo, ate? Narito. Naniniwala ako doon. Yes. Bakit? Minsan na hindi nag-end up, ganun. Hindi, nasa sa inyo naman yan ang partner mo. Kung pareho niyong pipiliin ang isa't isa. Di ba may mga days naman ganun minsan, di ba? Like, stress kayo pareho sa work niyo, pero kung nandyan kayo for each other, kung pareho niyong pinipili ang isa't isa, magtatagal naman. Since bago ka sa AAA, ano ba yon? Open sila doon if ever na mag-propose to or magplano na kayo magpakasal. Paano yun? End of contract. End of contract. At least malinaw, diba? At ang sumagot, si Direk Mike, the president mismo. Tapos ang usapan. So, warning na sa'yo yun. Pero direct, naka-stipulate ba yun? Si Miss Jackie muna daw. Dapat. Pero direct, naka-stipulate ba yun sa contract? Hindi naman, wala naman sa contract. Yun na. Okay, later ha. Ite-text na nga lang daw. Okay, good luck and congratulations, Mark. You're in good hand talaga. Totoo. With AAA. Totoo yan. Eto naman, bago natin i-end, di ba trending ngayon yung collab-collab ng mga artista na pumapasok sa Pinoy Big Brother House. Siyempre, Miles, di ba, ako naisip ko lang, kasi di ba si Cyril, parang from Going Bulilit din ba siya? Or basta bagets, Shalstar, ikaw Shalstar ka din. Given a chance, halimbawa lang, di ba, may offer to Miles to enter the house of Kuya, ganyan. Game ka ba? Willing ka ba? G ka ba? Na ipakilala ng buong buo ang iyong other side inside the house of Kuya? Ako parang hindi na po kailangan, araw-araw po ako nakikita sa Bulaga. Kung ano po ako doon, ganun din naman ako sa totoong buhay. But even before na Have you tried? I'm with ABS, na-offeran ako to join a celebrity edition before. Oh. Parang, wala, di lang ako comfortable na ganun. Parang meron talaga mga personality na pang BBB eh. Parang ako baka pagpunta ko, pag knock-knock lang ako ng pag-knock-knock, evicted ako. So, okay naman ako. Okay naman. Pero, bakit mo kung, di ba minsan may mga guest doon? Oh, house guest. Oo, ilang days, why not? Pwede naman. Totoo. Ayan, palakpakan po natin and i-greet naman natin ng advance happy birthday si Miles Ocampo. Ayan, Miles, happy birthday. Welcome to AAA sa ating All Access to Artist family at syempre signing. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Tito Jun, salamat talaga. Pero hindi, thank you po. Alam ko pong napakainit ng panahon at mas gugustuhin nating humilata sa bahay nila. But thank you for showing up, everyone. Salamat po sa inyong suporta. Salamat sa aking bagong pamilya, sa inyong pag-welcome po sa akin. At pagbubutihin ko po ang aking trabaho. Maraming salamat. Once again, welcome to AAA, All Access to Artists, Miles Ocampo. Ayan. Congratulations! Yeah. Ay, may bless. And Kim Torres Events, diba? Thank you, Direk, Mike, Sir Joe, Ate Jack,
All Access Family, maraming salamat. Ayan. Congrats, Miles! Congrats, Malsy! And of course, I'm your host. Salamat po